Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, usong-uso po ang dividend investing mula po sa US hanggang dito sa Pilipinas. Ay grabe po, ito po talaga ang isa sa pinaka-popular po na nangyayari ngayon sa stock market. Kaya lang po, nauuso na rin po yung delusion po pagdating mo sa dividend investing. Nagiging sobrang OA na po, na to the point na kailangan na po natin pag-usapan po ito. Stay tuned. Welcome back. Ayan, dividend investing delusion. Alright, start po tayo, no? Guys, hindi na po ito sikreto. Alam niyo na po to. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi po ako dividend investor, pero hindi po ako against po dito. In fact, gustong-gusto ko po ito para sa aking mga kaibigan at loved ones at pati po para sa inyo, okay din po sa akin ng dividend investing, no? Hindi po dahil sa cash flow o passive income na binibigay po nito, hindi po doon ako ang dahilan kaya gusto ko po ito para po sa inyo. But because dividend investing po ay naiga-guide po tayo na pumili ng mga stocks na maganda ang fundamental. Ibig pong sabihin, stable yung company, may income, magandang income, may free cash flow, may pagka-defensive at hindi po basta-basta matutumba o malulugi o mababangkarote. Kaya gusto ko po ito kasi ganun po yun eh. Pag nagdi-dividend investing, tinuturo po tayo sa mga ganitong mga klaseng company, no? And may nakita po akong article po, no, sa isang website, no, na nagsi-share po ng eksaktong sentiment ko po about dividend investing. Parehas po kami ng opinion at kaya po i-share ko po sa inyo yung laman po ng article na nabasa ko po na ito, no? Ano po yun? Ang sinasabi niya po dito sa website po na ito, no, sa kanyang article, value investing din po na channel or na website po ito, no? Sabi niya po dito, this is a big lie na tinuturo daw po sa mga beginner na stock investor. Ano yun? Na mag-focus sa high dividend yield. Dahil ito daw po ang best way to achieve financial freedom dahil bibigyan ka ng pagkalaki-laking free cash flow at magiging financially free ka daw po, no? Ayan. And the idea po of getting passive income by getting paid dividends while you sleep has been romanticized. Masyado na pong pinabulaklak, masyado na pong pinaganda, ni romanticize. Sobra na po ang pagiging pagbibigay ng kulay po dito, no, na overemphasize na po. Ito po ang sinasabi ng author po na ito, no? And ang sabi niya po, it's a dirty little secret sa mundo po ng fund management, ng mga hedge funds, ng mga nagmamanage ng funds sa US po, no? Na pag dinagdag mo raw yung word na dividend sa pangalan ng fund na minamanage mo, makaka-attract ka daw ng malaking sales dahil gustong-gusto daw po ng mga investor na naririnig yung word na dividend. Kaya nilalagyan nila ng dividend yung pangalan ng kanilang fund kahit daw po hindi naman sila dividend investor na fund manager, no? Ayan. At kahit po sa channel ko po, no, napapansin ko po talaga, no, kapag ang post ko po, ang title ko or ang mga pinopost ko po sa channel ko po ay tungkol po sa dividend investing, ay mataas po talaga ang views, no? Kaya yun po talaga ang nature dahil dito po nakatutok ang lahat ng tao dahil marami pong nagro-romanticize na pagkaganda-ganda makatanggap ng pagkalaki-laking dividends, pagkadami-daming pera sa dividends, no? Okay, too much romanticism po, no? Okay, so ang sabi po sa article po na to, focusing on dividend yield only will hurt your returns. Ito daw po ang katotohanan. Pag masyado ka nakatutok sa mataas na dividend yield, tegi ka dyan, yari ka dyan, it will hurt your returns. At may example siya, may data po siyang pinakita po dito. Kinompare niya po itong dalawang dividend generals. Mataas po talaga magbigay ng dividends po itong dalawang company po na to, no? Coca-Cola at Procter & Gamble. Kilala nyo na po to. Coca-Cola soft drinks, no? Procter & Gamble, lahat meron to. Sabon, shampoo, lahat meron si P&G, no? Malakas po magbigay ng dividends po ito kasi very stable na company to at mature na company. Very classical na dividend na stock. Okay. And ngayon, i-compare mo daw ito dito sa dalawang stock na to na mababa magbigay ng dividends. Sobrang baba magbigay ng dividends to po. Itong si Mastercard at si Domino's Pizza. At assuming nag-invest ka ng $10,000,
10 years ago, ito daw po ang mangyayari sa'yo. Yung Coca-Cola daw at P&G, maliit lang ang return. Si Coca-Cola, tutubo ka lang ng around 44%, no? At si P&G, tutubo ka ng 120%. Pero look at Mastercard at look at Domino's Pizza, it is almost how many, no? 7, 8x, no? Pag si Domino's Pizza, 10x po ito, 10 times your money. Naiwan po ng returns, no? Nitong mababa magbigay ng dividends, naiwan niya yung mga malalaki magbigay ng dividends. Ito pong dalawang graphs sa baba po na nakikita po ninyo. Ayan, no? Ito po si Procter and Gamble at ito si Coca-Cola at ito nasa taas po na to na mataas ang returns. Ito po si Domino's Pizza at si Mastercard. No, yan. So ibig pong sabihin ng author, the opportunity cost for focusing only on dividends is huge. Malaki po ang mawawala po sa atin kung ang mata po natin ay masyado po nasisilaw ng dividends. Puro dividends na lang ang tinitingnan po natin. Again, wala po masama sa dividends, pero pag sobrang focus mo sa dividends, yun ang sinasabi po ng author na to, masama po pag sobra. Ayan. Ang better strategy daw po, ang sabi ng author, which is I also believe in, focus on total shareholder returns. Sa total ka tumingin, hindi lang sa dividends, sa total, sa kabuuan. Sa kabuuan. Anong ibig sabihin ng total shareholder returns? Kung magkano ang nakikita natin na iaangat ng stock price plus yung mga dividends na matatanggap natin throughout the lifetime na hawak po natin ang stock po na to. Dalawa po kasi pwedeng panggalingan ng ating kikitain sa stocks, no? Alam niyo na po to, very basic, no? Capital gains at dividends. So dapat ito total natin ito. Huwag tayong mabubulag na kakalimutan natin yung capital gains at puro dividends na lang ang tinitingnan po natin, no? Dividends alone aren't bad. Hindi po masama ang dividends alone, no? Pero kailangan talaga natin i-consider na nag-appreciate yung stock price ng ating investment, no? Ultimately, the stock price will follow the growth in cash generated by the company. Kailangan yung company nag-grow ang kanyang income and revenue year after year. Dagdag na lang po yung dividends, no? Alright. At 4 na tips po ang binigay ng author na to, kesa po yung high dividend yield, wag daw pong ganon. Sundan daw po natin itong 4 na tips na ibibigay po niya. Ano po yun? Tip number 1, determine if the company has the ability to grow revenue. Ibig pong sabihin, nag-grow pa rin po yung stock. Kahit po mataas ang dividend yield po ng isang stock, kahit malaki magbigay ng dividends po, pag stagnant na po ang company, ay medyo tagilid na po iyan. Kailangan po talaga nag-grow po ang revenue, ang sales po. Minsan po, hindi po kasi masyado tinitingnan ng mga investor po yung net income po, no? Kasi net income, nagpa-fluctuate po yan eh. Madali po mamanipulate ang net income. Ang revenue po talaga ang totoong measurement ng growth ng isang company kasi more honest measurement po ito. I-explain ko po later sa ibang video po yan, no? Bakit revenue, no? So, ang tinitingnan po natin, syempre yung historical na growth rate ng revenue ng company. Nakikita mo ba na increasing ang revenue in the past few years? Nakikita mo ba increasing? Of course, no, kahit increasing yan, titingnan mo kung may ilalago pa yan. Baka naman kasi siya na may-ari ng lahat. Gaano kalaki ang addressable market? Naalala po ninyo, nung in-interview ko po si Crown Asia, tinanong ko po yung addressable market. Kasi kung gusto ko pa malaman kung may ibubuga pa. Meron ka ba ika-capture? Malay mo, baka ikaw na may-ari ng lahat, wala ka na ring i-grow pag gano'n, no? Ano pa? Kaya ba ng company na to na itaas ang presyo ng kanyang kanyang paninda? Tatangkilikin pa rin ba ng mga tao pag tinaas niya ng tinaas ang presyo? May magaganyang company po na bibilhin ng mga tao po ang produkto po niyan kahit na magtaas ng presyo. Pero may mga company po na naiipit po talaga, hindi nila maitaas ang presyo dahil pag tinaas nila yung presyo, ay hindi na po tatangkilikin ng mga tao. Ano mangyayari? Yung net profit mo ninipis. Kaya po importante po yung mga bagay po na to na sinasabi po natin, no? Ano pa? Ang sabi po ng author, yung revenue po dapat nag-grow at least 10%. Pag hindi nag-grow ng 10%,
kahit malakas po magbigay ng dividends po yan, wag daw po yan. Iwas daw po tayo dyan. Lalong-lalo na pag stagnant, wag daw po tayo mag-invest pag stagnant. Dapat nakikita natin mag-grow na medyo maganda-ganda. Nasa 10%, no? Alright. Tip number 2, determine whether management controls expenses prudently. Ayan, ano ba ibig sabihin ng prudent? Ibig sabihin, hindi po gastador ang management, hindi po gastador yung company. Naghahanap po lagi, nababasa po ninyo, kaya nagbabasa po tayo dapat ng annual report. Babasahin natin sa annual report. Naghahanap ba sila na naghahanap ng way na makatipid, makabawas ng gastos, ganyan. Maisip po sila kasi ganun po ang magaganda pong na management po. Lagi po naghahanap ng way na makatipid po na hindi po nasa sacrifice ang quality ng product. Syempre, pag nag-sacrifice ang quality ng product, baka umalis po ang mga customers. So ganun po ang gusto natin sa management, matipid, hindi po gastador. Alright, Tip number 3, find out if the management is shareholder friendly. Friendly po sa mga stockholder po nito ng company po, friendly. Kasi sa US po, marami po talaga doon hindi shareholder friendly, Okay. Yung mga basic lang po, sabihin ko na po sa pag sinabing shareholder friendly, transparent, kung ano yung ginagawa nila, sinasabi nila, nire-report nila, ano pa, honest, nakikita po nating honest, ito yung mga basic po, Ano pa, hindi umuutang ng sobrang daming utang, kasi pag utang ng utang na talagang walang limitasyon ng utang, grabe kung umutang, medyo tagilid po tayo dyan, nilalagay, tayo mga investor, ang nilalagay nila sa tagilid po dyan, Ganun po, Ano pa, long term po ang focus. Long term ang focus po ng management. Yun po ang gusto po natin, Alright. Sa Pilipinas po, ang board po kasi tsaka yung management, usually po yung CEO, chairman of the board po talaga, majority shareholder po yan. Kaya po masasabi ko po sa Pilipinas po, karamihan po talaga ng stock sa Pilipinas, shareholder friendly naman po, Shareholder friendly naman po ang mga stocks po sa Pilipinas. Kaya lang, anong klaseng shareholder friendly? Ang tanong, minority shareholder friendly ba? Kasi minsan may mga stock po, yes, shareholder friendly. Pero sa majority shareholder, hindi po sa atin na minority, hindi po sa atin na public. Ang ibig ko po sabihin, dapat nakikita din po natin, ang management po nito, wala pong history. Walang history na pinagsasamantalahan ang minority shareholder, which is tayo mga retail investor, mga ganyan. Pag mababa yung presyo ng stock, pag bumagsak or bear market, ipa-privatize, bibili lahat ng stock at sa murang-murang price. Tapos tayo mga minority shareholder, wala tayong magawa. Ipit tayo, alangan na hindi natin tatanggapin yung tender offer nila. Maiipit tayo dyan. Pag hindi natin tinanggap, di po ba? Nakukuha nyo po. Tapos, bibili nila pagkamura-mura, di ba? Na mapipilitan lang tayo ibenta kasi ayaw natin maipit Ayaw natin maipit. Tapos pag naging private na, pag wala ng bear market, nag-bull market na, mag-IPO na naman. IPO ulit nila. Yung mga subsidiaries nila, may mga ganyan po. Shareholder friendly po ba yung ganyan? Para po sa akin, napagsasamantalahan na po siguro ang public, ang mga public investor pag ganun po, So, kailangan po, titingnan din po natin ito para makita po talaga natin na maganda po talaga ang management po nito. Ako, ang nakikita po katulad po ngayon, mga konsunhi po talaga. Kitang-kita po natin, shareholder friendly po ang mga konsunhi. So ako po, loading ko po. Idol na idol po natin itong mga stock ng mga konsunhi, itong Semirara, itong DMCI, kasi talagang makikita natin na namimigay talagang nagbibigay po sila kahit sa ating mga share, hindi tayo sinasamantala at nag-share sila ng blessing, po? Tama, yun po. Ano pa po? Responsible sa capital allocation. Malalim po ito. Malalim na topic po ito. Pag sinabing responsible sa capital allocation, every year po kumikita ang isang company. Malaki po kinikita po niyan. Ngayon, anong gagawin niya sa kita? Ayun. Dapat po responsible po yan. Dapat po responsible. Dapat po naghahanap siya ng way para mapalago ang business. So, kailangan nagtitingin sila ng way na ma-reinvest yung business or mag-acquire ng ibang company para lumago yung business po. Yun po ang responsible. Ngayon, kung wala silang makita po na avenue saan i-reinvest yung pera, dapat po, kung wala silang reinvestment idea, wala silang makita, dapat po nagbabawas po ng utang po yan. Dapat napapansin natin, ay wala silang mapaglagyan ng pera. Dapat, kung wala kang paglagyan, magbabawas ka ng pera. At kung wala ka mapag-investan at wala ka naman masyadong utang na mababawasan,
Dapat ibigay mo sa mga investor yung pera na kinikita mo, ipag-buyback ka or magbigay ka ng dividends. Yun po ang ibig pong sabihin. Kasi kung wala kang ginawa sa lahat ng ito, hindi mo na-reinvest, hindi ka nagbawas ng utang, at hindi ka namigay ng dividends, anong gagawin mo sa pera? Bubulukin mo sa bangko. Ganun po ang idea po nun eh. Kung wala ka mapaglalagyan, ibigay mo sa investor as dividends para yung mga investor po, hahanap sila ng ibang lugar na papaglalagyan ng pera para lumago po. Yun po ang responsible capital allocation na tinatawag, no? In itself, mahabang topic po ito. Sana mabigyan ko ng specific video po ito, no? Okay, tip number 4 po. Ang sabi po ng author po nito, check to see if the dividend payout ratio is below 30%. Ibig pong sabihin, ayaw po ng author po na to na pagkataas-taas ng payout ratio. Ibig sabihin ng payout ratio, no? Ilang percent ng kinikita ng company ay pamimigay nila na dividends. Dapat hanggang 30% lang po. Pag ang company daw po masyadong malaki magbigay ng dividends na pumapalo na 50-70% na kinikita po nila, especially mga umaabot ng 70%, iwasan daw po natin, sabi ng author. Okay, bakit? Kasi pag mababa daw po ang payout ratio, pag mas sustainable po ang dividends po nito, mas sustainable pag mababa ang payout ratio, no? And companies po na mataas ang payout ratio, 70% and higher, may chances po talaga na mag-cut down ito ng dividends, no? Kapag hindi maganda ang nangyari sa business. O bibigyan ko na po kayo ng example, SPC Power Corporation. O yun, maganda yung negosyo nila 2019, 2020, 2021. Ang laki po ng pinimigyan nila ng dividends. Kitang-kita nyo po, 13%, 10%, almost 20%. Okay? Sumama ang negosyo 2022, 2023, gutom po tayo. 2.5%. Ayun ang sinasabi po natin, no? May downturn po kasi na nangyayari po, no? Okay. Mataas po kasi sobra, no? Ano pa? Ito po talaga po 'yon, no? Kapag masyado po mataas po ang payout ratio, pumapalo po ng 70% na po pataas ang payout ratio, wala na po matitirang pera sa company para gamitin ng company na i-grow po ang business po nila. So yung capital gains po natin ay medyo tagilid po yan na magkakaroon po tayo ng capital gains pag lahat ng pera pinamimigay po as dividends. Ayun lang po, no? So ako po, ano po ang thoughts ko po sa article po na to? Ano ang thoughts ko in general sa article po na ito na nabasa ko po, no? Ako po naniniwala po ako sa fundamental analysis ng business po, no? And dividend investing can guide us to find stocks with good fundamentals. Very good, very good po ito, no? Kaya lang po, overdoing dividends can be harmful. Ito po, general wisdom po ito sa kahit anong bagay. Lahat ng sobra po, masama. Masama. Ang liempo, masarap. Pag kumain ka ng maraming liempo, masama. Ganon din po ang dividends. Maganda po ang dividends. Pag sobrang nasisilaw ang mata natin sa dividends, masama. Okay, I'm not a dividend investor in the sense that dividend payment hindi po big part ng decision making ko. Ano ibig sabihin? Isang component lang po ang dividend for me sa lahat ng bagay na tinitingnan ko sa isang stock. Marami po dapat tayong criteria. Isang criteria lang po ang dividends. And dapat po, very balanced po tayo. Tinitingnan po natin ang lahat ng bagay at tinitimbang po natin mabuti po, no? Ayun, no? And I am a total return investor instead. Sa total returns po ako tumitingin. I look at opportunities that will give me good returns sa pamamagitan ng capital gains and dividends combined. Ayun, parang Voltron. Kailangan combined. Pag combined po yan, mas malakas si Voltron. Pag gano'n, no? Sila Voltes 5, pag nag-built-in po yan, malakas. Pag magkahiwalay, mahina. Kaya kailangan pagsasamahin natin yung capital gains at dividends combine para malakas po tayo. No? Alright. Okay, gusto ko rin po marinig ang opinion po ninyo guys sa topic po na ito. Sana i-share nyo rin po ang thoughts po ninyo. No? Okay, disclaimer lang po. No? Hindi ko po kayo dinidiscourage o ini-encourage mag-dividend investing. No? Nag-share lang po ako ng opinion ko po. No? Please do your own research before making any financial decision. This is not a financial or investing advice. Please like, subscribe, share the notification bell. Mag-comment lang po kayo. Salamat po sa pakikinig po ninyo. No? To God be the glory. God bless. Happy investing. Bye-bye!